Amen. Sa pong palakpak ng papuri sa Diyos na buhay, sa Diyos na karapat dapat sambahin at purihin ngayon pong umagang ito. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. Let us make a declaration and let's speak to ourselves as we declare these words together. Sabay-sabay po tayo. Ready? Go. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, tulad po ng binanggit namin, may dahilan kaya kami nandito. At ang dahilan, Panginoon, ay hindi po tao. Ang dahilan, Panginoon, ay hindi ho dahil tradisyon o ritual. Ang dahilan, Panginoon, dahil gusto ka po naming marinig. Gusto ka naming alayan ng papuri. Gusto ka naming alayan ng pagsamba. Gusto namin, Panginoon, na yung pong mga kamay mo ay inyo pong ihipo sa aming mga buhay. At ngayong umagang ito, maging pagpapala nawa ang iyong salita namin pong pag-aaralan. Pangunahan niyo po kami, Lord God, ngayong umaga at hipuin niyo po kami dalawin ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Thank you, Lord. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Mari na po tayo makaupo. May kilala po ba kayo na taong masungit? Sagot lang yan, yes or no. Hindi ko sinabing tignan ninyo ang taong masungit. Hindi yun ang sinabi ko. Yes or no lang yan. So, meron, wala? Meron. Palagay ko po lahat tayo may kilalang tao na masungit. Mareklamo, magagalitin, no? Lagi na lang mainit ang ulo, mahirap kausap, no? Parang lahat tayo may kilala na ganyan. Lagi na lang umaatake, sila yung laging tama. Alam niyo po ang tawag sa kanila, difficult people. At may iba pa hong tawag sa kanila, toxic people. Toxin. No? Sino hong naiisip ninyo pag sinasabi kong toxic person? May naisip ba kayo na tao? How do you deal with people like them? Actually po, medyo mahirap po itong topic na to kasi po supposedly ito po ay social science, behavioral science, pero ganun pa man po, meron pong ibinigay na halimbawa ang Biblia na napakaganda example sa atin para atin pong matutunan. Ito lang iba, kundi po ang atin pong Panginoong Jesus. Jesus dealt with so many toxic people. Napakarami pong na-encounter ni Jesus, na-engage ni Jesus ng mga taong toxic sa kanyang pong ministry at sa kanyang buhay dito po sa lupa. At ngayon pong umagang ito, may titignan po tayo, may papag-aralan po tayong panibagong person na naging toxic sa buhay ni Jesus at aaralin po natin how did Jesus dealt with this particular person or people. Kaya ang pamagat po ng mensahe natin ngayong umaga, how to deal with toxic people. Samahan niyo po akong manalangin. Panginoon, muli po, hiling namin, bendisyonan niyo po ang aming pag-aaral at umaasa po kami, hindi niyo po kami pababayaan at ang kaliwanagan mo ang siya pong sa amin dahil hinihiling namin to sa pangalan ni Jesus. Amen. John chapter 4, verse 1 to 6. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismohan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon. Bagamat hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Kailangan dumaan siya sa Samaria. Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sychar. Malapit to sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito, matatagpuan ang balon ni Jacob. At dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon at halos katanghalian na noon. So, ito pong verses na ito, 6 na verses, panimula po ito, introduction po na ating pong pag-aaral ngayong umaga. Si Jesus po, nalaman niya na once again, nasagap siya sa radar ng mga Pariseo. Na nalaman ni Jesus, yung mga Pariseo, nalaman pala nila na nagbabautismo ako at mas marami pa ako nababautismuhan kaysa kay Juan. Mas marami pa akong follower, mas marami pa nagpapabaptize sa akin kaysa kay John. At nung malaman po ito ni Jesus, ano po ang kanyang ginawa? Nung malaman niya po ito, lumipat siya ng location. Siya po ay nasa Judea at siya po ay, ito po ang Judea sa ibaba. Siya po ay bumalik sa Galilea. So kumbaga siya po ay nasa Mindanao, nagpunta po siya ng Luzon.
Pero bago siya makarating ng Luzon, kailangan niyang dumaan ng Visayas, di ba? So Mindanao, Visayas, Luzon. So siya po ay nasa Judea, pumunta po siya sa Galilea, pero kailangan niyang dumaan ng Samaria. Okay? Madaling tandaan, puro Yah. Judea, Galilea, Samaria. Di ba? So madaling tandaan. So kailangan dumaan ni Jesus doon. At pagdaan niya po roon, napagod siya. Siyempre, malayo ang kanyang paglalakbay. Pagdating niya po doon sa isang lugar ng pangalan ay Sicar, nagpahinga po siya sa tabi ng balon. Tanghaling tapat, naupo siya sa tabi ng balon. Noong time na yon, wala akong Maynilad at lalong walang prime water noong time na yon. At kaya nasa balon lang sila. Naupo lang siya roon sa balon, nagpahinga. Tuloy ho natin yung pagbabasa. John 4:7-13, habang nagpapahinga siya, may isang Samaritana na dumating upang umikib. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makiinom?" Walang problema. Maaari bang makiinom? 8. Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila ay bumibili ng pagkain sa bayan. Verse 9. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo. Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Meron po silang clan war. Meron silang tribal war. Na para po sa kanila ito mga Samaritano, mga ano yan, mongrel. Na para sa kanila mga hindi pure. Samantalang kami sa Judea, pure. Kami sa Galilea, pure. Yung mga taga Samaria, kung sino-sino pinakasalan niya mga yan, hindi pure ang lahi nila. Madudumi yung mga yan. So meron silang insecurity. At yun naman mga Hudyo, merong superiority ang tingin nila sa sarili po nila. So hindi sila talaga nag-uusap, hindi sila nagbabatian. Kaya nagulat yung babae, ba't ako kinakausap nitong Hudyo na to? Samaritano ako. Ba? At nakikiinom pa. Kaya sinagot siya nung babae. Sabi ni Jesus, sumagot si Jesus, verse 10, "Kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita ang babae, "Ginoo, malalim ang balon, wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob." So magkamag-anak sila kasi sila Jesus, si Jacob din naman ang ninuno nila. Tapos itong babae, si Jacob din ang ninuno nila, pero hindi sila peace. Dito siya umiinom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sinamang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman." So habang nagpapahinga si Jesus, may dumating na babae, nagkaroon sila ng conversation, simple lang conversation. Sabi ni Jesus, may dumating na babae. Sabi ni Jesus, "Pwede ba makiinom? Painom naman." Ano sagot ng babae sa kanya? "Ba't mo kinakausap?" Yung sagot ng babae, ang tinutino na sabi ni Jesus, "Painom naman." Sagot ng babae, "Why are you talking to me?" Sabi niya ganun. Ang sagot ni Jesus sa kanya, "Kung alam mo lang kung sino yung humihingi sa iyo ng tubig." Sabi niya, "Kung alam mo lang kung sino ako, ikaw pa ang hihingi sa akin." Ano sagot ng babae sa kanya? Ni wala kang panalok, ni wala kang tabo, wala kang timba. Ano yung sabi mo na ako ang hihingi sa'yo? Tapos may panibago atake yung babae. Sabi ng babae, "Mas magaling ka pa ba kaysa kay Jacob?" Ano sagot doon? Siyempre, of course. Pero ano sagot ni Jesus doon sa babae? Wala. Hindi niya sinagot yung babae na yon. Ito pong usapan na ito was very toxic. Imagine, pagod si Jesus. Gusto niya lang naman uminom. Gusto lang niya naman magpahinga. Hindi naman siya ng bastos. Humingi lang naman siya ng konting tubig. Sagot sa kanya, "Ba't mo ako kinakausap?" Nasagot na ba kayo ng asawa niyo ng ganyan? May almusal na ba? "Ba't mo ako kinakausap?" Galit pala. At least, pero ito wala naman silang pinag-awayan itong babae na to. Galit ka agad yung babae. Ang sabi niya rin sa babae, "Kung alam mo lang," ang ganda pa nung kanyang entrada, "kung alam mo lang kung sino ako, matutulungan kita." Sagot ng babae, "Wala kang panalok dyan . May atake ka agad itong babaeng ito. At ginudge ka agad siya ng babae. Sino magaling? Ikaw, si Jacob. Feeling mo, magaling ka kay Jacob . Toxic itong babae na ito. Who are toxic people? Sino ba talaga yung mga toxic na tao? By definition, toxic people are people who has a pattern of draining you. Draining you mentally,
draining you emotionally, and draining you even physically. Ito po yung mga tao na pagkasama mo, nanghihina ka. Nauubos yung energy mo. Hindi ka naman pagod. Ang sarap ng tulog mo. Pero nung makausap mo siya, napagod ka bigla. Na parang ang bigat-bigat ng inyong usapan, ang haba-haba ng usapan ng init-init, kahit na air condition, para nag-iinit, naiinis ka. Yung pong word na toxic, galing po siya sa word na toxin. Alam niyo ho yung ang ibig sabihin ng toxin? Lason. So, toxic people, ito po yung mga tao na lason to your well-being, lason to you as a person, lason to your energy. Nangihina ka. Sila yung mga tao na mahirap kasama, mga reklamador. May kilala ba kayo na reklamador? Sila yung mga tao na mabigat, kausap, mahirap umintindi. Sila po yung mga tao na magpo-post ako for impact. Pakialamero. Sila po yung mga tao na chismoso, mga tao na negatibo. Sila po yung mga tao na bossy, mga sensitive, konting bagay, galit. Maliit na bagay, iiyak. No, ikaw may kasalanan, lahat napapansin. Sila po yung mga tao na yon. Pero sila rin yung mga tao na minsan mapanglamang. Sila rin yung mga tao na hindi mo naman maasahan. Sila yung mga tao na all around pagdating sa kalokohan, pagdating sa kabigatan. Sila po itong uri, ito po mga tao na ito. That's why we call them toxic. In other words, lason. So, Jesus is our model in dealing with toxic people. Buti na lang. Si Jesus po mismo, nakaranas po siya ng iba't ibang uri ng mga toxic na tao sa kanyang buhay. Disipulo pa lang niya, 2 na kaagad yung toxic eh. Pinagkanulo ko agad siya ni Peter, toxic yun. Pinagkanulo siya ni Judas, toxic yun. Yung 2 disipulo niya, magkapatid, nagsasanggunian, magkukudeta. Na hindi naman magkukudeta, gusto nila, sila yung nakapwesto. May billing, kami yung top 1, top 2, top 3. Tapos kayo lahat, ganyan. Malaman ng iba, away-away yung kanyang mga alagad. Mga alagad niya, toxic. Pati yung mga sumusunod sa kanya, minsan toxic. Kaya lamang sumusunod sa kanya kasi may mapapala. No, kaya nung nalaman nila si Jesus, nagpakain ng 5,000. Kinabukasan, hinahanap siya ng mga tao, "Oy, Jesus, breakfast na. Nagpakain ka kagabi, dinner, di ba? Breakfast na. Asan ka na? Ba't ka tumawid ng lawa? Iniwan mo kami." Sabi ni Jesus, "Hinahanap niyo lang naman ako dahil nakakain kayo kagabi." Diniretso sila ni Jesus. At nung magturo si Jesus, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay." Layasan yung mga tao. "Ay, ano na ba itong katuruan na to? Ayaw namin ng gantong uri ng katuruan. Malalim, mabigat. Gusto namin kainan." Ito yung mga tao na nakasalamuha ni Jesus. Mga tao na judgmental, mga nagmamarunong, tulad ni Peter, nagmamarunong. Itong si Pedro, mga naglalaban-laban sa pwesto, mapagpuna, at minsan mga bayolente na uri ng tao. Lahat po yan naranasan ni Jesus. Lahat po ng mga toxic attitude naranasan ni Jesus. Yung mga naranasan po ninyo, mga naranasan natin na toxic people, naranasan din po yan ni Jesus. That's why Jesus is our perfect model in dealing with toxic people. Pero bago po natin sagutin yung tanong na paano i-deal ang toxic people, sagutin po muna natin yung tanong, why are there toxic people? Bakit kaya may mga tao na toxic? May naisip na ba kayo ngayon? Para habang nagsisermon tayo, mayroong mga muka na lumilitaw-litaw sa isip natin, no? Bakit may mga toxic na tao? Una po sa lahat, believe it or not. Believe it or not. Bakit may mga toxic na tao? Una, because they love you. What? Dahil mahal ka nila. Kaya sila toxic. Naniniwala po ba kayo ron? Mahal ka nila, kaya sila toxic. Pero, masakit sila magmahal. Familiar? Mahal, pero masakit magmahal. Si Pedro, mahal na mahal niya si Jesus. Kaya sabi niya kay Jesus, sabi ni Pedro, sabi ni Jesus, pupunta ako sa Jerusalem para mamatay. Sabi ni Pedro, hindi pwede, huwag kang pupunta sa Jerusalem. Nagmarunong ang Pedro, marunong pa kay Jesus. Nasabihan tuloy ni Jesus si Pedro, doon ka sa likod ko, Satanas. Nasabihan siya tuloy ng Satanas ni Jesus. Kasi si Pedro, mahal niya si Jesus.
Pero pinipigilan niya si Jesus. That's why Peter became very protective, marunong pa kay Jesus at mapusok. Ganyan po, minsan may mga tao na akala mo toxic sa buhay mo. Pero ang totoo, mahal ka po kasi nila. Yung mga anak dito, sabagay lahat naman tayo anak. Nung bata ka pa, o yung mga anak dito na kasama yung mga magulang dito sa church, at tayo na medyo matanda na, tapos wala na yung mga magulang natin, humiwalay na tayo sa kanila, sagutin niyo po itong tanong na to. Dumating ka ba sa punto na ang tingin mo sa magulang mo hadlang sa kaligayahan mo? Dumating ka ba sa punto na ang tingin mo yung nanay mo ang kontrabida sa buhay mo? O yung tatay mo ang lagi na lang panggulo sa buhay mo? Gusto mo magsaya? Ayaw kang pasayahin? Gusto mo mag-boyfriend? Ayaw kang pag-boyfriendin? No, gusto ko, nung araw po, nung bata pa po ako, ang tatay ko, nagpapaalam ako, Dad, may outing ang barkada. Sama ko Never ako pinayagan ng tatay ko sumama sa outing ng barkada. Sabi ko, bakit tayo mo kong payagan? Sabi niya, kilala ko yung barkada mo, puro inuman lang gagawin ninyo. Hindi niya ako pinayagan. Although pinapayagan niya ako sa ibang outing, pero sa grupo na to, hindi niya ako pinapayagan mag-outing. So ang tingin ko doon sa tatay ko, mahigpit, hindi iniisip yung kapakanan ko. Ganyan po tayo mga anak. Lalo po yung mga bata ngayon, siguro yung mga Gen Z ngayon. Ang tingin po natin, ang hihigpit na mga magulang natin. Toxic yung mga magulang natin. Minsan marami tayong reklamo sa mga magulang natin. Pero di ba, tayo, nung tumanda na tayo, ano sinasabi natin? Tama pala si nanay. At sinasabi natin sa mga anak natin, pagtanda nyo, sasabihin nyo rin yan na tama, lalaman nyo rin, tama kami. Kasi sinabi natin sa sarili natin ngayon, tama pala tatay ko. Buti pala, hindi niya ako pinasama doon sa mga basag ulo. Hindi niya ako pinasama doon sa mga inom na ganyan. Tama pala ang tatay ko. So pag sinabi ng nanay mo sa'yo, huwag ka munang magbo-boyfriend, bata ka pa. Tama nanay mo. Lalo na kung 15 years old ka pa lang. Lalo na kung 12 ka pa lang. Pag sinabi ng tatay mo sa'yo na magbanat ka ng buto, tama ang tatay mo. Akala mo lang hindi. Pag sinabi ng nanay mo sa'yo, walang pera, huwag mong bilhin yan, order ka ng order online, tama ang parents mo. Akala mo lang hindi. Hindi sila toxin sa buhay natin. Pero minsan andoon ho tayo Bakit sila nagiging toxic? Kasi po, mahal nila tayo. So hindi ho lahat ng toxin o lahat ng toxic sa buhay natin, totoo naman na toxic. Ang totoo po, tayo lang ay nagde-define sa kanila as toxic, as toxin. Kasi hindi ho natin sila naiintindihan. So sa mga ganung paraan po, do not hate them. Actually, appreciate them. Magpasalamat ka, meron nagagalit sa'yo. Magpasalamat ka, meron nagbabawal sa'yo. Magpasalamat ka, meron pumipigil sa'yo. Dahil yan naman nagagalit sa'yo na yan din naman magbibigay ng pera sa'yo kapag kakailangan mo. Yan din naman ang magbabayad sa ospital pag nagkasakit ka. Yan din naman ang sasalo ng lahat ng disgrasya. Kung ano man disgrasya ang pagdaanan mo, siya pa rin lahat naman yun. So, hindi lahat ng toxic ay negative. Kaya lang, mali yun actually. Akala mo lang toxic, pero hindi. Because they love you. Halimbawa, boyfriend. Okay, yung mga may boyfriend dito, yung may mga partner dito. Di ba minsan yung mga boyfriend mo o yung girlfriend mo, toxic? Di ba? Masyadong siloso. Bakit ka nakipag-usap dyan sa lalaki na yan? O lahat ng kaibigan mo na babae, unfriend mo. Minsan toxic sila sa ganung paraan. Pero ang totoo po, protective. Alam nila, hindi ka dapat sumama dyan. Alam nila, anong oras na, anong uwi ba to, uwi ba to ng matinong babae. Bakit ganyan ang suot mo? Minsan akala natin, masyado naman yung boyfriend ko na yan. Pero ang totoo po, love. Merong pagmamahal. So, hindi lahat ng toxic ay totoong toxic. Ang totoo po, may pagmamahal. Protective lamang po sila sa atin. Okay? Although, punta po tayo sa pangalawa, why are there toxic people? Una, because they love you. Pangalawa, because they hate you. Meron talaga naman na they hate you.
Meron naman talagang ganun. They hate you kasi may conflict. Kay Jesus, sino ang kanyang pinaka-toxic na mga grupo sa Bible na talaga namang kontra sa kanya lagi? Mga Pariseo. Simula ng kwento natin, Pariseo kaagad. Nalaman ng mga Pariseo na nagbabaptize si Jesus. Ang ginawa ni Jesus, lumipat siya ng lugar. Come to think of it, ba't niya kailangan lumipat ng lugar? Ngayon, kung malaman ng mga Pariseo, pareho lang naman silang religious leader. Kasi the Pharisees hate Jesus. There are people that are toxic to you, well, because they hate you. Sorry, that's the truth. It happens. Merong conflict. Minsan merong ideological conflict. Nangyayari po yun. Magkaiba kayo ng iboboto, ngayon darating na Mayo. Diba? So, nag-ano kayo? Magkaiba kayo ng paniniwala, ideology. Yung iba naniniwala, dapat ibalik sa Pilipinas yan. Yung iba, hindi, dapat mabulok yan dyan. Diba? Iba-iba ng ideology. So, conflict ngayon kayong dalawa. So, toxic kayo pareho sa isa't isa. Magpo-post ka sa Facebook, sasagutin ka niya sa post niya. Magkaibang wall. Hindi kayo friend, pero nagkakasagutan kayo. It happens. No, ano pa? May professional conflict na nangyayari. Bakit siya galit na galit sa'yo? Kasi magaling ka. Meron ganoon. Diba? Kaya parang lahat na lang ng ginagawa mo sa trabaho, nakikita niya. Yung bandy clock mo, sinisilip niya. Yung sweldo mo, tinitignan niya. Kasi may competition, may professional conflict, nagpapagalingan. And meron din naman siyempre na personal conflict. Meron kang personal na galit sa kanya. Sinabihan ka ba naman, ang oily-oily ng mukha mo? Galit ka tuloy. Sabihan ka ba naman ng oily, matapos kang maglagay ng kung ano-ano paggabi, tapos oily ka pa din? So, nagagalit ka, may personal ka na vendetta tuloy sa tao na to. So, people become toxic because they hate you. Okay? Simple as that. Pangatlo, why are there toxic people? Simply because, it's not about you. It's about them. Ano ibig sabihin niyan, Pastor? May mga tao po talaga na may attitude problem. Kahit kanino, kahit sino makasama, sasabihin ng lahat, mahirap kasama yan. Mahirap kausap yan. Uutos-utusan ka yan. Siya lagi ang tama. Siya lagi ang dapat masunod. Siya yung magaling. Meron tao po talaga na may attitude problem kapag ka po ganun. It's not about you. Ulitin ko it's not about you. Napasama ka lang sa isang tao na talagang problematic. Sa tao na mayroon talagang attitude problem. Bakit kaya? Actually, pag naisip niyo yun, minsan maawa ka eh. Yung mga tao po na mahilig magpapansin, tanongin niyo sarili niyo, bakit kaya mahilig siya magpapansin? Bakit kaya siya, ano ba tawag natin sa mahilig magpapansin? KSP. Ano ibig sabihin ng KSP? Kulang sa pansin. Bakit kinulang? Sino ang nagkulang sa pagpansin sa kanya? Sino? Magulang niya. Kulang, hindi lang po kulang sa pansin ng KSP. Kulang sa pagmamahal. Minsan pag nakakita po tayo ng tao na loud o mga tao na lagi na lang gusto siya yung, tawag doon, peacock personality. Lagi na lang, ako mahusay, andito ko, tignan niyo ko. Minsan po yon kulang sa pagmamahal ng magulang. Lumaki, hindi inaalagaan. Lumalaki, siguro iyak ng iyak, ayaw padidihin. Gusto siguro ng yakap, nagpapakarga, ayaw yakapin ng magulang, inihulog pa, una ulo. Siguro lumaki po siya, naramdaman niya na kulang ang kanyang personality. Kaya po nagkaroon siya ng sarili niyang attitude problem. At dahil hindi naman niya kayang bigwasan ng kanyang mga magulang, sino bibigwasan niya? Ikaw, ang punching bag niya. It's not about you. It's about them. So that's why meron po mga toxic people. Sila po yung mga lumaki na tinatawag natin na, broken. Tulad po nitong babae na pinag-aaralan natin ngayon, Samaritan woman. Toxic siya kay Jesus. Bakit? Kung alam niyo yung kwento, bakit? She was broken. Sabi ni Jesus sa kanya, tingnan niyo, sabi ni Jesus, umuwi ka, tawagin mo yung asawa mo. Ang sagot niya, wala po ako asawa. True or false? True. Wala siyang asawa. Walang kasal na nangyari. Ang sagot ni Jesus,
tama ang sinabi mo. Kasi yung kasama mo ngayon, hindi mo asawa. Wala ka talaga asawa. May kinakasama ka. Tapos, panglima na yan, sabi ni Jesus. So, broken to pong babae na to. Palipat-lipat. Siguro, bakit siya palipat-lipat? Naghahanap na magmamahal, naghahanap ng tatanggap, mainit ang ulo, at lagi naman, pag itong kwento nito pinag-uusapan, laging pumapasok yung kasabihan na, o yung idea na mag-isa siyang dumating ng tanghaling tapat para umigib. Which is normally, kung ikaw naman, iigib ka ng tubig, syempre, umaga, para hindi mainit, tsaka para makarami ka, siya tanghaling tapat. Kung kailan ang mga tao ay nagsisyesta, kung kailan ang mga tao ay natutulog, nagkakainan, ando doon siya mag-isa. Kasi ayaw niyang makihalubilo sa mga tao. Now, this person was broken. Itong babaeng ito. So, many people are toxic because they are broken. Totoo lang po, minsan maawa po tayo sa kanila. So, sila po yung angry at the world. Laging galit. Galit sa mundo. Insecure. Sila po yun. Insecure. Mga mainggitin. Mga selfish. These are broken people. Pag nakakita po kayo ng taong mainggitin, honestly, tingin kayo sa akin. Pag mainggitin ka, broken ka. Dahil kulang ka. Hindi ko sinabing kulang-kulang ka. Kulang lang. No? Hindi na puno. Hindi mo naabot yung kota ng pagmamahal. Hindi mo naabot yung kota na tinanggap ka. Na hindi mo tinanggap ka ng sarili mo, tinanggap ka ng mga mahal mo sa buhay. Hindi mo naabot yung ganito karami dapat na level ng love. Kaya tuloy ikaw ay selfish. Akin yan, akin yan, akin yan. Kasi kulang. No, kaya ikaw ay mainggitin. Dapat akin din yun. Dapat magkaroon din ako nun. No, kaya ikaw ay insecure. Pag may nakita ka mataas, ang tingin mo sarili mo, mababa ka agad. Kaya ka galit. Because ikaw ay broken. No, kung ganun yung nararamdaman natin, we have to identify. We have to understand kung bakit po ganun yung nararamdaman po natin. So, how to deal with broken people or how to deal with toxic people. Tingnan na po natin itong kwento ni Jesus. First of all, identify them. Alamin natin, sino ba itong mga toxic people na to sa buhay natin. Sila po yung nagbibigay sa iyo ng stress, sila yung nagbibigay sa iyo ng hard time, no? Sila yung nagpapahirap sa iyo, they hurt you physically, even physically, mga bully, no? Physically, emotionally, even spiritually, these people hurt us. Ngayon, sa story natin, sino itong identify natin ng mga toxic people? Una, mga Pharisees. Pangalawa, yung Samaritan woman. Actually po, gusto kong tatlohin eh. Ang pangatlo, yung buong Samaria. Toxic po yun. Tuwing dadaan ka doon, mga broken people, mga tingin nila sa sarili nila, mga mabababa, ang tingin po nila, kaaway nila itong yun, toxin din po yun. Toxic din po yan. Now, bago po tayo magtuloy, meron akong gusto itanong sa inyo. Sino, dalawa po ito, sino ang naiisip mo na toxic na person sa buhay mo? Yun yung unang tanong. Ito po yung pangalawang tanong. Hindi kaya ikaw ang toxic sa buhay ng ibang tao? Na kasi madaling mag-isip eh. Sabi ko na nga ba, toxic si ganyan eh. Sabi ko na, toxic lahat sila. Ako lang ang hindi. Pag ang tingin mo, lahat ng tao, toxic. At ikaw lang ang mabait. At ikaw lang ang tama. Ikaw na yun. Ikaw yun. It is good na ma-identify natin, ay, ganun pala ako. Meron palang kulang. Meron palang need. So at least ma-address po natin kung ano yung mga need na yon. Dapat po malaman natin kung meron kang karamdaman para tama yung gamot. Minsan meron kang sakit pero ayaw magpa-doktor. O di walang sakit. May kausap ako, di ba? Nakwento ko yata sa inyo last time. May nakausap ako tungkol sa mga maintenance medicine. Ang sagot niya sa akin, ako, hindi ako nagpapa-maintenance. Talaga? Sabi ko, ilang taong ka na ba? Magsi-60 ka na? Wala kang maintenance sa puso? Wala. Wala kang maintenance sa diabetes? Wala. Wala kang maintenance sa uric? Wala. Wow, ang galing ah. Kailan ka ba huli nagpa-check up? Hindi ako nagpapa-check up. Talaga wala kang maintenance, di ka nagpapa-check up.
Nung magpa-check up ka, malalaman mo hanggang next week ka na lang. Di ba? Ayaw magpa-check up eh. Di mo ba? Ganoon. Now you know, ako pala yung toxic na tao. Kaya pala yung aming pamilya, laging sigawan ng sigawan. Ako pala yung unang sumisigaw. No, kaya pala yung yung group namin, lagi na lang merong kaguluhan. Dahil ako pala yung sensitive. Hindi ko pala, maliit na bagay pala, pinapalaki ko. Now, when we know that, it will change our lives. So, identify who are the toxic people, and if it was you who is the toxic person, if at all. Pangalawa po, now you know, kung alam mo na kung sino yung toxic na person, another thing to do, avoid them. Siyempre naman, alam mo na pala na tutuklawin ka eh. Avoid. John chapter 4, 1-3. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Ano ginawa ni Jesus? Nung malaman niya na na-pick up siya ng radar ng mga Pariseo, nakipagbakbakan ba si Jesus? Hindi. Hindi siya nakipagbakbakan. Jesus did not engage them. Sa halip, ang ginawa ni Jesus, iwas na lang ako. Bakit kaya ginawa ni Jesus yun? Ba't kaya ginawa ni Jesus yun? Ba't kaya sa halip na, ba't na lang di niya sinabi na, wala naman akong ginagawang masama, bahala kayo dyan. Basta ako, ginagawa ko itong gusto ng Diyos. Basta alam ko, tama itong ginagawa ko. Hindi ganun sinabi ni Jesus. Ang ginawa ni Jesus, ganun ba? Ganun ba tingin sa akin ng mga Pariseo? Lipat tayo sa Galilea. Ang layo nun Judea hanggang Galilea, layo nun Sabi ko nga sa example, kung Mindanao, bumalik ka ng Luzon, malayo-layo yun So nag-effort pa talaga si Jesus para lumayo. Jesus avoided them. Kung meron ka pong kilala na lagi na lang pinapainit ang ulo mo, na lagi na lang dinedrain, inuubos, sinisipsip, hinihigop ang energy mo, avoid. Mahirap ba yun? Kailangan pa bang ispelengin yun? Kailangan pa ba i-memorize natin niya? Madali lang yan. Avoid. Kung po pwede, na-avoid. May mga pagkakataon, seatmate mo siya, wala kang magagawa. Diba? Pero kung pwede naman na hindi mo siya maging seatmate, may choice naman, di wag kang maupo sa tabi niya kung may choice. Now, I said avoid. Hindi ko sinabing awayin. Avoid. Ibig lang po sabihin nun, at peace pa rin kayo sa isa't isa. Kung baga po sa Facebook, unfollow. Hindi unfriend. Unfollow, magkaiba yun. Yung unfriend, hindi kayo friend. Yung unfollow, friend pa din kayo. Kaya lang, yung mga lumilitaw na post niya, hindi mo na nababasa, hindi mo na nakikita. Kasi alam mo naman pala na ganun yung mangyayari, you try to avoid. Pero sometimes, hindi mo natin talaga may iwasan. Pero kung kaya po natin iwasan, iwasan po natin. Huwag pahirapan ang sarili. Huwag magpakamartir. Think about your mental health, your personal sanity. Iwasan po natin. Be with people like you, or be with people who likes you, and people that you like. Hanggat maaari. Kunyari, mayroong isang tao dito, gusto mo siya na maging friend, gusto ka rin niya na maging friend, nakiklik kayong dalawa, go ahead, maganda. Pero gusto mo siya na maging friend, pero parang hindi kayo nakiklik na dalawa, hindi. May mga tao talaga na hindi natin ka-frequency. Naniniwala ba kayo ron? May tao talaga na hindi natin ka-frequency. Magkaiba. Meron talagang tao na hindi mo naman kakilala, pero ang close-close yung dalawa. Parang ang dali nyo mag-click. May tao na hindi mo ka-click talaga. May ganun talaga. Hindi ibig sabihin masama ka. Hindi rin ibig sabihin masama siya. Ibig lang sabihin, hindi kayo yung click na dalawa. So nothing wrong about that. At kapag na-avoid natin, tapos na kwento. Na-avoid na natin. Si Jesus, nalaman niya, ito ang plano ng Pariseo sa kanya, in-avoid niya, tapos ang kwento. Bakit po kaya in-avoid ni Jesus siya? Wala na siyang panahon para dyan. Wala na siyang energy para dyan. Dami niyang gagawin. Wala siyang time para, yung pa ba naman gagawin? Unahin ko pa ba yung mga Pariseo na yan? Marami akong trabaho, sabi ni Jesus. So, in-avoid na lang niya. So,
So tayo po, pag kami ginagawa po tayong ministry, pag may ginagawa po tayo sa buhay po natin, at may mga tao po na parang mga mangkukulam, kinukulam yung mga trabaho natin, avoid na lang natin. Huwag nyo nang pansinin kung kakayanin, kung maliit na bagay lang naman, do not be affected by people like that. Now, Pastor, what if hindi pwede ma-avoid asawa mo? Paano mo i-avoid asawa mo? No? Paano mo i-avoid biyanan mo? Boss mo? Paano mo i-avoid yan? Makakasama mo lagi yan. Nakikitira ka pa sa bahay nila. Nako, malaking problema po talaga yan. Now, if you cannot avoid, okay, na-identify mo na. Ang talagang nagpapastress sa akin talaga yung biyanan ko. Okay? Na-identify mo na. Iiwasan ko siya. Hindi mo talaga may iwasan. Dahil nakikitira ka sa bahay niya, okay, nakikitira siya sa bahay mo, okay, magkapit bahay kayong dalawa or whatever. Pangatlo, if you cannot avoid them, ask for help. Humingi ng tulong. Wala pong masama sa paghingi ng tulong. Look at Jesus, John chapter 4, verse 2. Bagaman, akala nila si Jesus ang nagbabaptize, bagaman, hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. No, ang mga alagad po ni Jesus was Jesus' support system. Yung 12 disciples were Jesus' support system. Nakakatulong kay Jesus, ito po mga 12 disciples na ito. Ang ganda po ng sinabi ni Jesus sa Luke 22:28. Alam naman natin yung mga alagad niya, medyo makukulit din minsan. Pero look at what Jesus said in Luke 22 verse 28. Kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Sabi ni Jesus. Sabi niya sa mga alagad niya, kahit gaano kayo kagulo, kahit gaano kayo kakulit, kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. So, dumaan si Jesus sa mga toxic situation, buti na lang, meron po siyang support system. Katulong niya sa ministry, katulong niya sa logistics. No, sila yung mga hawi boys eh. Minsan nga, hawi itong mga alagad, hinawi nila yung mga bata. Nagalit si Jesus sa kanila. Hayaan niyo magsilapit sa akin mga bata. Kasi trabaho nila talaga namang hawi. So, kasama siya sa ministry. And even, palagay ko po kapag kailangan ni Jesus mag-vent out ng frustration niya, kanino kaya niya sinasabi? Sa alagad niya. Pag sinasabi niya sa mga alagad, alam niyo, mga Hudyo, ang titigas ng ulo, ang hirap kausap, para silang mga doon niya sinasabi sa mga alagad niya na nagkakaintindihan sila. So, you need help. Pag puno ka na, you need help. O para hindi ka mapuno, ask for help. No, tumawag ka. Meron tayong church. Meron tayong ministry. Kung kailangan mo ng counseling, meron tayong counseling. Kung kailangan mo ng prayer, andyan po ang prayer team natin. Kung kailangan nyo ng exorcism, pwede din, exorcism. Di ba? Hindi natin alam gaano kalala eh. Kailangan mo ng tulong. Pag kailangan mo ng tulong, huwag mong kayanin. Pag kinakaya mo, nako, you will snap. Stress. Lalabas po yan. Tinatawag natin minsan. Nung ikakasal po kami ni Mrs. ko, sabi ko po sa kanya, ako lahat ang gagawa ng preparation. Kasi gusto ko sa araw ng kasal, maganda ka. Ako lahat gagawa ng preparation. Alam niyo po, nung ginagawa ko yung preparation, may lumabas sa akin dito ng mga sis. Ayan, naglabasan dito sa akin. Ano to? Bakit matatambok na ganun? Dahil sa stress. At nung kinasal na po kami, tapos na, dumami lalo. Yung, di ba? Nawala. Kita nyo naman, wala, di ba? Lumalabas po minsan sa katawan natin. Lumalabas, yung balat mo pumapangit kapag ka-stress ka. Maraming nangyayari sa katawan natin. Kapag lalo na hindi ka marunong mag-vent out, you have to learn how to trust other people. That's why si Jesus, meron siyang support system. Meron ka ba na support system? Baka ang support system mo, mga lasenggo. Saan ka dadalhin ng support system mo? Kung mga lasenggo yan. Baka ang support system mo, mga chismosa. Ano mangyayari kapag support system mo, chismosa? Diba? Pero kung ang support system mo, tingnan nyo, pag ang support system mo, prayer team. Di ba?
Lahat na lang ng ano kaya ang aking bibilhin na palengke sa palengke bukas. So, prayer team. Lahat na kailangan mo, mayroon kang support system. That's why gusto natin talaga, gusto natin may Bible study ka na sinasamahan. At least, may Bible study ka ng bigger group. Gusto natin, member ka ng men. Kung lalaki ka, member ka dapat ng men. Dahil kapag hindi ka member ng men, sabi ko nga kanina, meron kang problema, kanino ka tatakbo? Sa iba mong, I'm sure may kabarkada ka na men. Saan ka dadalhin ng kabarkada mo? At ano ang iyong ipapayo sa iyo niyan? Pag kausap mo yung kabarkada mo, nag-away kami ng asawa ko eh. Ano sasabihin sa iyo ng barkada mo na hindi Christian? Palitan mo! Sabihin sa iyo. O kaya, may papakilala ako sa iyo. Di ba? Pero pag ang barkada mo, Christian, nag-away kami ng asawa ko eh. Ano ipapayo sa'yo? Sabihin nun, di gayahin mo kami. Nagsosorry kami. Di ba? Kung woman ka, dapat kasali ka sa women. Dahil ito yung magiging support system mo. At kung youth ka, dapat kasali ka sa youth. Lalo po sa panahon ngayon, hindi mo na malaman ng mga youth ngayon, ang gulo, nagbubugbugan, ewan ko ba. Nabalitaan niya ba yung balita na nakaraan na 19 million na mga youth hindi marunong umintindi ng reading comprehension? Di ba? Ibang klase ngayon. So kung youth ka, mag-join ka sa mga youth natin dito sa church. Ang babait ng mga youth natin dito. Hindi naman joke yun Oo. At matatalino ang mga youth natin dito sa church. Oo. At magaganda pa. Yun lang. Ewan ko. Totoo po yun. Kung magkakaroon ka rin lang ng support system, dito ka sa church magkaroon ng support system. Dito sa church. Maasahan mo, magkamali man, tulong-tulong po tayo kung ano man po yung pinagdadaanan po natin. Ask for help. Seek prayer. Kailangan mo ng bandage breaker. Kung hindi man exorcism, kailangan mo ng bandage breaker. Meron din po tayo. Gawin po natin yan. Tulong-tulong po tayo. Kasi nagkakaintindihan po tayo. So, sa atin naman po, kung wala ka namang, kung may nangangailangan naman ng tulong, ng help, be available. Be available naman po. Be available to help others in a toxic relationship. So willing tayo. Pastor, ganito po yung pinagdadaanan ko. Be a friend. Be there. Minsan po, tayo nangangailangan. Minsan po, sila nangangailangan. Let us help one another. Kailangan po natin yan. Now, again, if you cannot avoid them, ask for help. Also, if you cannot avoid them, choose your battles. Wala, hindi mo talaga ma-avoid eh. Choose your battles. Ano pong ibig sabihin nun? John 4:3. Umalis si Jesus sa Judea at bumalik sa Galilea. Ito po ang question. Takot ba si Jesus sa mga Pariseo? Hindi naman eh. Dumating nga yung time, sabi niya, kayo mga ulupong. Tinawag niya ulupong yung mga Pariseo. Kayo, ganito kayo, ganyan kayo. Walang takot si Jesus sa mga Pariseo. Bakit hindi niya binengga nitong time na to? Bakit hindi niya in-engage nitong time na to? Kasi po, sabi ko nga kanina, hindi niya priority. Para kay Jesus, may iba siyang kailangan gawin, may iba siyang appointment, pumila ka dyan. Hindi kita iintindihin. It was no big deal para po kay Jesus. Sa atin po, ganun din, mga kapatid. Huwag kang pumatol sa lahat ng bagay. Hindi mo kailangan patulan ang lahat ng bagay. Minsan nga, meron akong naririnig. Kunyari, meron kayong usapan. Tapos, pabulong na lang. Sinabi na lang niya ng pabulong. Pangit ka naman. Ang hina na, ang hina. Hahabulin pa. Ano? May sinabi ka. Ano? Binulong na nga lang eh. Kung gusto niya ng gulo, sasabihin niya sa'yo ng diretsyo. Pero dahil ibinulong lang niya, patago, patalikod, ibig sabihin, hanggang dun lang siya. Yun lang ang kaya niya. Hindi niya kaya ng harapan. So hayaan mo na. Hayaan mo na. Huwag mo nang pansinin.
Choose your battles. Pumili ng mga karapat-dapat na engage. Yung mga bagay na pwedeng palampasin, hayaan mo na. O, nakalimutan ka, hindi ka nabati ng birthday mo, hayaan mo na yun. Didibdibin mo po ba yun habang buhay? No? Kung kailan, pahiram naman ng maintenance mo. Hindi kita pahiramin, hindi mo binati yung birthday ko. Diba? Iintindihin mo ba yun habang buhay? Mamili po tayo ng mga bagay na kailangan po nating problemahin sa buhay. Alam niyo po, lalo po sa bansa natin, sangkatutak ang problema natin. Ang dami-daming problema. Hindi ba kayang palampasin kung hindi ka nabati sa birthday mo? Hindi ba kayang palampasin yung maliit na bagay na nakalimutan, hindi naman sinasadya? Kung sinasadya, ibang usapan po yan. Pero kung hindi sinasadya, please, do yourself a favor. Hayaan mo na, palampasin mo na. Natutong magpalampas. Ako po, lagi ko po na-imagine yung lambat. Yung lambat po ng mga fishermen, iba-iba po ang sukat ng butas niyan. Alam niyo po kung ba't iba-iba sukat ng butas ng mga lambat? Depende kung ano ang target nilang hulihin na isda. Pag ang target nila na hulihin na isda ay, ano ba? Dolphin. Hindi, tuna. Tuna, halimbawa. Kung tuna, ang target nila na hulihin, ang lalaki ng butas ng mga lambat nila. Tuna hulihin nila eh. Pero kung ang gusto po nilang hulihin, Pandaka pygmaea, ano ba yun? Yung pinakamaliit na sa butete, ang gusto nilang hulihin, kailangan nila gakulambo yung kanilang lambat. Now, ikaw, bilang Kristiyano, gaano kalaki ang butas ng lambat mo? Kapag ang butas ng lambat mo gakulambo, wala kang palalampasin. Lahat ng bagay, poproblemahin mo. Lahat ng bagay, malaking bagay sa'yo. Para sa'yo, catch ang lahat ng bagay. At naiisip ko lang, sobrang stressful siguro ng buhay mo kung lahat ng bagay hindi mo pinapalampas. Dapat po, alam natin kung ano yung huhulihin, ano yung palalampasin. No, kung ang huhulihin mo, tuna, ganyan kalaking butas ng lambat mo, dumaan na yung bangus, nakalampas yung bangus. Dumaan yung tilapia, nakalampas yung tilapia. Kasi hindi mo naman target yung tilapia. Ang target mo yung tuna na ganito kalalaki. Kaya ganun kalaki yung lambat mo. Kaya nung ikaw ay umahon sa dagat, ang nahuli mo, 5 tuna. Wala kang problema. 5. Pero kung ang lambat mo ganyan kaliliit, ang nahuli mo lahat, pati tilapia, pati pusit, pati hipon, pati lahat, nahuli mo. Ang dami mo pa ngayong inaayos, ang dami mo pa ngayong problema. So mga kapatid, Christian ka naman, lakihan mo yung lambat mo. Huwag kang masyadong nanghuhuli ng lahat ng mga bagay, ng lahat ng pati maliliit na mga bagay. Ulitin ko, kung kayang palampasin ay ano? Palampasin. Kung kayang palampasin. Merong hindi kayang palampasin talaga. Meron talaga hindi pwede. Di ba? Merong ninakawan ka, hindi mo palalampasin yun. Merong ginawang illegal sa'yo, o ng babae, ng lalaki, hindi mo palalampasin yun. Dinisrespect ka, hindi mo palalampasin yun. Pero yung mga bagay na pwedeng palampasin, palampasin ang mga pwedeng palampasin. So, huwag masyadong sensitive. And also, do not be easily affected by what people say. Another way para hindi tayo maapektuhan ng toxic people, do not be easily affected by what people say. Si Jesus po, palagay nyo, ano yung mga words na ginamit ng mga kalaban ni Jesus para i-describe si Jesus? Kung ano-ano, inaalihan ng masamang espiritu, sa demonyo daw si Jesus, baliw daw si Jesus, kung ano-ano ang ginamit na description ng mga kalaban ni Jesus para kay Jesus. Pinansin ba ni Jesus? Hindi pinansin ni Jesus. Hindi malaking bagay para kay Jesus yon. And the same is true with us. Sa totoo lang po, ako bilang pastor, mahaba-haba na rin, dekada na rin naman po na ako ay nagpapastor. Ang dami ko na hong narinig na description din sa akin. Iba't ibang negative description. Pero mga ganon, si pastor, blank yan. Si pastor, ganito yan. Si pastor, ganyan yan. Ang dami. Pag lahat po yun, ininda natin, sugat-sugat po tayo. Dapat po, hindi lahat ng words sasaluhin mo. Pag may nagsabi na ikaw ay inefficient, ikaw ay hindi nag-iisip, ikaw ay hindi marunong,
ikaw ay walang training. Pag may mga nagsabi po na ganun, kailangan ba talaga na malakihin pa natin yun? Kailangan pa ba napansinin natin yun? Hayaan po natin yun. Ang importante, kilala po natin yung sarili natin. Alam mo, ginagawa mo yung the best. Si Jesus, ang daming atake ng babae sa kanya. Nakikiinom lang eh. Ba't ka mo kinakausap? Nakikiinom lang naman siya. Pinalampas po lahat yon ni Jesus. Kasi merong mas malaki, may mas importante kaysa po sa mga bagay na yon. At importante sa lahat, pumili lang ng mga taong pwedeng maka-apekto sa iyo. Isa po yan sa mga kasabihan na I live by. Kasama po yan sa nag-guide sa akin. Mukhang mahirap pong maging successful sa buhay kapag lahat po ng tao pakikinggan po natin. Hindi po pwede. Pumili lang tayo at pakikinggan po natin. Do not give everyone permission to put you down. Improve. We have to improve. And, panlima po, para po how to deal with toxic people, pamper yourself. Yeah, masarap yan. Pamper yourself. Ano ibig sabihin yan? Find time to rest. Si Jesus, nung napagod siya, ano ginawa ni Jesus? Nagpahinga. Napagod eh. Kung ikaw napapagod ka, ano dapat gawin? Magpahinga kapag ka napapagod po tayo. Meron pong tinatawag na stress accounting. Hindi ko alam kung familiar kayo ron. Stress accounting. Kunyari po, lagyan niyo ng points yung mga bagay na nagpapa-stress sa inyo. Trabaho, 5 points. Ganyan. Responsibility, 10 points. Tapos i-total ninyo lahat. Pag ang total nun, halimbawa, 60 ang points nun. Bigyan naman nyo ng points ngayon yung mga nagpapasaya sa inyo. Nagpapasaya sa inyo. Samgyup, 10 points. Diba? Kung ano yung nagpapasaya sa inyo, ilagay nyo naman doon. Okay? Tapos yung total dito, i-total ninyo. Pag ang total nito ay ito, 60. Nagpapalungkot, 60. Nagpapasaya sa inyo, 40. Ano ibig sabihin nun? Mas marami nagpapalungkot sa'yo kaysa nagpapasaya sa'yo. Ibig po sabihin, iikli ang buhay mo. Kukunin ka ni Lord. Dahil mas marami nagpapalungkot sa'yo. So, dapat po magkaroon tayo ng accounting. Yun po mga accountant dito. Ibig sabihin ng accounting, balanse. Balanse. So, dapat balansihin mo, kung ito ay 60, sa point system mo, 60, dapat ito, sa point system mo, dagdagan mo rin yung mga nagpapasaya sa'yo. Kung nilagay mo, samgyup, 10, tatluhin mo, 30. Tatlong samgyup ka per week. Lalo kang kukunin ni Lord pagka ginawa mo yun. So, wag yun. Kailangan magbalanse po yan dalawang yan. Kung ito ay 60, dapat ito rin ay 60. At mas maganda kung ito ay 80. Mas maganda kung ito ay sa dami na nilagay mo. Ano ba nagpapasaya sa akin? O kapag ka nag-holding hands kami ni asawa ko. Yung gano'n, O kaya kapag ka nagbubukas ako ng aircon. Di ba? Pag ito 60 ito, naging 80, okay? Adi masaya buhay mo. Kasi mas marami yung nagpapasaya sa'yo kaysa nagpapahirap sa'yo. Ito po mas maganda dyan. Darating po yung time na ito hindi mag-i-stay sa 60. Tataas yan. At kapag ka tumaas yan, may baon ka. Diba? Pagka tumaas yan, may ipon ka. Kapag ka dumating yung time na kailangan mo yung extra points na yon, then hindi ka malulunod nitong negative na ito. Kasi may baon ka na positive points. Well, actually, many times, minsan kailangan mo ng pera. Kasi minsan magpapasaya sa'yo, minsan naman tayo naman, minsan nagbobolahan lang tayo. Ano nagpapasaya sa'yo? Kapag ka lumulubog ang araw, ako'y sumasaya. Kapag ka nadadampian ako ng hangin sa aking mukha, bola. No, minsan nagpapasaya talaga sa'yo, minsan kapag ka nag-outing kami, kapag ka nanood kami ng sine, minsan naman talaga gano'n nagpapasaya sa atin. So, kailangan ng pera kapag ka gano'n. So, maganda may pondo ka. Kasi ang hirap yung, ang lungkot-lungkot mo na, nagpapasaya sa'yo, samgyup, wala kang pera. Dagdag pa sa lungkot mo yun Wala kang pera. So, yung kung may pera ka, gamitin mo kung kailan mo siya dapat gamitin na makakadagdag sa saya mo.
Diba? So, ano yun siya? Ipunin mo siya. Yung po yung tinatawag natin na stress accounting. Maghanap ka na magpapasaya sa'yo. Massage, masaya ka pagka nagmamassage, may minamassage ka, edi ponduhan mo. Maglaan ka ng pondo para doon. Do it. Magpamani-pedi ka, di ba? May kilala po ako kapag ka nagagalit, nagsha-shopping, nagpa-parlor, di ba? Misis ko. Pero pagbalik naman, ang ganda-ganda na. Di ba? Pagbalik naman niya, masaya na. Di ba? So minsan ganun eh. Kailangan mo talaga, kung ano yung nagpapasaya sa'yo, damihan mo yun. Damihan mo yun. So magiging ikaw ay isang masayang tao. Mas malamang na masayang tao ka, hindi ka toxic. Pero pag ikaw ay malungkot na tao, toxic ka. Nandadamay po tayo ng kapwa natin. So make it a goal to be a happy person. Make it a goal that we live a happy life. No, importante po yan. Ginawa po ni Jesus yan. So increase your emotional immune system. Yan po yung ibig natin sabihin. Increase your emotional immune system. Hindi ka madaling tablan dahil emotionally you are strong. And panghuli po, find your strength in God. Kapag tayo po ay inaatake ng mga tao na toxic sa buhay, find your strength in God. John 4:34, very interesting, sinabi ni Jesus. Sabi po niya, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang pinapagawa niya sa akin. Sabi po ng mga alagad, Jesus, hindi ka pa kumain ah. Nakipag-usap ka sa Samaritan woman, buong araw, hindi ka kumain ah. Kain ka muna, nakabili na kami ng tinapay. Ang sabi po ni Jesus, ang pagkain ko ay tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin. So, busog ako, sabi ni Jesus, busog ako. Bakit ako nabusog? Kasi nagawa ko yung kalooban ng Diyos. Masaya na ako. Kahit physically gutom ako, pero my heart is full, sabi ni Jesus. Ang strength niya ay nanggagaling po sa atin pong Panginoon. Kanina po sabi natin, di ba sabi natin, stress accounting, paramihin mo yung nagpapasaya sa'yo. Si Jesus kaya, ilan ang points sa buhay mo? No, kapag si Jesus, yung nagpapasaya sa'yo, ilan ang points na ilalagay mo para sa Kanya? Kinanta na natin ito nakaraan, nitong baptism. Kinanta po natin, Christ is enough for me. Di ba? I have decided to follow Jesus. Jesus is enough for me. Kung si Jesus para sa'yo is enough, kung ito ay 60, negative, naging 100 pa, pero si Jesus para sa'yo, 300, mas mabigat pa rin at mas matimbang pa rin ang relationship natin sa Panginoon. Para kay Jesus, sabi niya, busog ako, sabi niya, dahil ang pagkain ko, ito pa rin ang kalooban ng Panginoon. Palagay niyo yung salitang yun ni Jesus. Ilang points kaya ang ibinigay ni Jesus na nagpasaya sa Kanya dahil nagawa niya ang kalooban ng Panginoon? Ilang kaya ang points? No, ang laki siguro ng points na binibigay ni Jesus. That's why God is very important in our lives. Ito po ang prayer ko para po sa lahat ng mga hindi pa nakakadiskubre sa Panginoon. Sa mga bata na nagsisimula pa lang, sa mga youth na naghahanap pa lang, at sa mga matatanda na na-share na pero hindi na na-discover si Jesus, you are missing a lot in your life kapag hindi nyo na-discover si Jesus. Jesus is enough. Totoo po yun. Minsan, daddy ko, di ba, alam naman po natin, namatay ang daddy ko, meron po siyang cancer. Pero gaano kalaki ang point ng cancer at gaano kalaki ang point ni Jesus. Kaya po ang kanyang prayer lagi, Lord, gusto na kitang makasama. Lord, gusto ko nang umuwi. Kahit na meron siya sakit, hindi siya nagsasabi na galit ako sa'yo. Hindi siya nagsasabi na bakit ba sumunod pa ako sa'yo. Hindi. Lalo niyang na-miss si Lord. Lalong naisip niya, konti na lang, magkakasama na tayo. Ano man ang mangyari po sa buhay natin, basta ang Panginoon, ang siyang nangunguna sa buhay natin, everything will have a meaning. Natanggal ka sa trabaho, malaking points yun dito sa negative. Pero dahil malaki ang tiwala at pagmamahal mo sa Panginoon, sasabihin mo, may kalooban ng Diyos.
May plano ang Diyos. At dahil sinabi mo yon, dahil yun ang pananampalataya mo, kayang-kaya kang itawid kung ano man yung pinagdadaanan natin. Kaya mga kapatid, sabi natin kanina, increase your emotional immune system. Ngayon naman po, increase your spiritual immune system. It is important to be emotionally strong, but it is far more important to become spiritually strong. Dahil yun po talaga ang magtatawid sa atin sa mga pinagdadaanan po natin. We are strengthened by what makes us happy. And I hope God makes you happy. And I hope worship makes you happy. I hope makikita po natin na namumunga, it makes us happy. May mga nadi-disciple, it makes us happy. Nag-grow ang church, nag-grow ang ministry, it makes us happy. At pagka nagkaroon na nagsabi sa inyo na, ay kayo naman ang papangit nyo naman magturo, mali-mali naman. Masaya ka pa rin. Kasi alam mo, ginagamit ng Panginoon yung ministry na ipinagkaloob sa atin. So mga kapatid, kailangan po natin ito. Kailangan po natin ang biyaya ng Diyos. Kailangan po natin na pag dumating yung mga toxic events, toxic people sa buhay natin, nakasandal tayo sa Diyos. Kaya po natin. Dahil po sabi sa Romans 8:38, if God is for us, who can be against us? And because of that, we are victorious against any enemy, against any toxic people, and against any toxic situation. Manalangin po tayo. Samahan niyo po ako manalangin. Ama namin, ngayong umagang ito, maraming salamat po sa inyo. Sa inyo pong tinuturo sa amin, sa inyo pong pangungusap sa amin, at sa inyo po, Panginoon, pag-akay sa amin, tungo po sa tagumpay. Ama, ngayong umagang ito, alalahanin po namin ang banal na hapunan. At tuwing inaalala namin ang banal na hapunan, Panginoon, nagkakaroon po kami ng kasiguraduhan na lahat po ng aming pong pinag-aaralan ay tunay at galing po sa inyo dahil ikaw po ay namatay at nabuhay na muli upang i-validate ang lahat po ng ito. Mga kapatid, sa sandaling ito, magkaroon po tayo ng pansariling pagsasaliksik sa ating mga puso. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng banal na hapunan. Magpalinis po tayo sa Panginoon kung meron po tayong kailangang isuko, kung kailangan po natin humingi ng kapatawaran, magpalinis po tayo sa atin pong Panginoon.